Verse 18 to 19, nandun na po. Amen? The Spirit The Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the open of sight to the blind, to set up liberty together at truth, and proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Okay, J1 Culture, I am a blessing. Anointed. Destroy at will. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not free. Amen. Tayo po nanalangin, Panginoong Yesus, kami lumalapit sa iyo at nagpapamuka. Salamat po at kami tinuturoan mo sa umagang ito. Kami narito upang sumamba at magbigay ng papuri sa iyo. Hayaan mo, Lord, na maramdaman, Panginoon, ang good atmosphere sa lugar na ito. At hayaan mo rin, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ang kumilos sa amin mula ngayon. At ang aming mga tenga ibuksan mo upang mapakinggan ang iyong salita na magbibigay kalakasan at pananampalataya sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa ay mapagpala ng iyong mga salita at ikaw pong maitaas sa araw nito. Hindi ang bawat isa, kundi, Lord, makamtan po namin ang biyaya na nagmumula dyan sa namin. At hayaan, Panginoon, ang lugar nito ay tukuban ng iyong makapangyarihang dugo. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen and amen. Okay, sa Acts chapter 15, verse 4, ito po nakalagay. Pumunta sila Pablo, okay, sa kalagay nila. Pumunta sila Pablo sa Syria at sa Cilicia at pinatatag nila ang mga iglesia roon. He went through the Syria and Cilicia, strengthening the church. Okay, ang pag-aaralan po natin, binigay po na mensahe sa ating ang pinamagatang kong strengthening the church. Patatagin ang iglesia. Ibig sabihin sa simbahan ay tayo nasa matinding ginagalawan ngayon. Maraming mga kwento ng mga pang-aabuso, pag-abuso sa mga bata, sexual, iba-iba ang nangyayari. Kung makikita natin iba-ibang gawain o iglesia ng Diyos na kung saan maraming ang nasisira. Ang pilit na sinisira ng Diablo o ni Satanas o mga kaaway upang pabagsakin ang church. Siyempre, pag nawala na naman ang church, nawala man ang iglesia, ano po nangyayari? Siyempre, kukunti na lang ang makakilala sa Diyos. At ang lahat ng iisipin ng tao, iisipin ng mga tao na sa lipunan ay puro kasamaan. At yun po ay gusto ng kaaway ng Diablo. Ngunit, ang sabi ng Lord, sabi ni Jesus, hindi pwedeng matalo ni Satanas ang gawain ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kahit na sinusubukan ni Satanas sa salakay ng simbahan, pinangako sa atin ni Jesus na ang simbahan ay hindi madadaig, hindi matatalo, at hindi babagsak. Sa kabila ng ating mga narinig sa mga balita, ang simbahan o tayo, ang tahanan pa rin ng Diyos, ay mananatili isang lugar ng komunidad ng pagsamba at suporta para sa mga mananampalataya. Isang lugar upang malaman kung sino ang Diyos at kung paano may sa buhay ang kanyang mga tagasunod, ang mga prinsipyong pananampalatayang Kristiyano. Palaging gagamitin ng Diyos
tayo, ang simbahan, bilang kanyang banal na instrumento. Amen? Ikaw ang gagawin upang ipahayag ang kanyang mensahe ng kaligtasan at upang ipaglaban ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Ganda nun, di ba? Mananatili raw po ang simbahan kahit anong gawin ng diablo. Many years ago, marami sumisira sa mga simbahan. Pinapasok ng isipan ng even mga pinuno, mga namumuno, pinapasok ng demonyo kanilang maling kaisipan. Pero nanatili pa rin ang Diyos sa Iglesia upang tayo ay gamitin sa pamamagitan ng mga kabutihan. Amen. So, ibig sabihin ng church, maybe we can say church is a building, okay? Parang building siya, okay? Kasi pag nakita mo ay simbahan, of course, alam natin ang simbahan, pag meron tayong nakita ang cruise, simbahan ngayon, di ba? Pag may nakalagay niya sa labas, JA1 Church. O kaya, may nakita kang, basta, pag makita mo, sabi mo, church is just like a building. Di ba? Pero pag-uusapan po natin dito, tayo. Okay? It's not the place that makes the people holy. Okay? It's the people itself that makes the place holy. Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Hindi raw ang lugar ang nagpapabanal sa tao. Marami po pa sa simbahan. Kahit ano simbahan, ang puso na rin madumi pa rin. So hindi pa rin sila banal. Pero kung ang puso natin, pumapasok tayo sa isang lugar, malinis ang puso natin, ang lugar na ito, ang tingin ng Lord ay banal. Banal ang Diyos sa tingin niya. Amen? So, ang simbahan po, it characterized is like a building or organized body of Christ. Katulad natin, we are church. We are the body of Christ. Okay, para unawaan natin, ang body of Christ, ibig sabihin si Lord, ang ulo, at tayo ang body of Christ. We are a family or organization of people or assembly of God. So tayo yun. Okay, we are the church. We are the temple of God, the house of the Lord. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Aba, sabi mo nga, ay, ako'y templo pala ng Diyos. Sabi niyo, ako'y templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Once na kayo nakakilala sa Panginoon, tinanggap si Lord bilang Panginoon sa rin kapagligtas, you become a temple of God. Paninirahan ka na, titirahan ka na ng Diyos, magiging tahanan ka na ng Espiritu Santo. Ang sinumang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos at ang templo iyon ay walang iba kundi nakalagay? Kundi kayo. Diba? Ang sino raw wawasak sa inyo ay wawasakin ng Lord. Dahil kayo ay para sa Diyos. You are the temple of God. Kaya sarili natin, huwag natin wawasakin. Huwag natin pahihirapan. Okay? And you are the temple of God. Sa Ephesians chapter 2 verse 18. Kaya kayo, ang English na nakalagay ron? English? Okay. Consequently, NIV, you are no longer foreigner, and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household. So ang bawat isa ay miyembro ng Diyos, kasama ng Panginoon. Hindi po kayo miyembro ng JA1 ha, kayo miyembro ng Diyos. Okay? Magkakaunawang po tayo din ha. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building joined together
and rises to become a holy temple in the Lord. So ang bawat isa pala ay kasapi sa isang templo. So meaning, lahat tayo, binanggit ang unang-una sa 1 Corinthians, sa 2 Corinthians, kayo ang templo ng Diyos. You are the church of God. Amen? Palpakan muna natin, Señor. Palpakan muna natin. Okay. And here you two are the built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So naroon pa rin ang Espiritu ng Diyos na mamumuhay sa bawat isa. Hindi lang po sa akin, hindi lang po sa mga leader, even every one of us, babae, lalaki, lahat ay tinatahanan ng banal na Espiritu Santo. So we are church. So narito ang ating pag-usapan, patatagin daw natin ang ating iglesia. Ibig sabihin, tayo yun. Amen? Tayo po ang church na sinasabi rito. Kaya nga, kayong mga Hudyo ay hindi na dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ang pinagalaan ng kanyang at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. So tayo pa rin ang binabanggit dito ng Biblia na tayo ay magkakaugnay-ugnay upang maging isang banal sa templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan mananahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, ibig sabihin, ang simbahan pala ay hindi lang pisikal na gusali. Okay? Nakakaintindihan niyo po ba yun? So, hindi lang pisikal. Kasi, building lang yan. Pero pag nilagyan mo na ng tao ng Diyos yan, that will be a church of God. Magiging simbahan, iglesia na yan. Ikaw nang naging bahagi ng isang simbahan. Sa halip ito ay pakikisama ng mga mananampalataya. Sino nananampalataya kay Kristo? Tayo yun. So tayo kasama ang iba pang mga Kristiyano, mas marami kang matututo tungkol sa banal na kasulatan. Kaya nga po may pag-aaral na salita ng Panginoon dito po sa church. Banal na kasulatan, nagtutulungan kung ibahagi ang Ebanghelyo sa iyong komunidad at sa buong mundo. At sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, matututo ka kung paano tunay na magbago para sa kabutihan at maka-impluensya ka sa iba. Influencer pala tayo. Diba, sikat-sikat yung mga tao ko, influencer yan. Pag nagsuot ng damit yan, maraming gumagaya. Diba? Pag ginanyan yung tubig, influencer yan. Oh, ano sabi yun? Advertise yan. Dapat benta agad yun. Ganon din po tayo sa rin. Makapag-influencer po tayo sa iba. Hindi tayo ang may influensya nila. Yung kasama nila, hindi tayo ma-influensya, kundi sa kabutihan tayo mag-influensya sa kanila. Sino gusto nun? Kaya lang, minsan, yung Kristiyano, sila pang nagiging worldly. No? Gusto ko kaya gagayahin ko. Ano naman Kristiyano? Ano naman ay hindi mababagi sa kanya dahil siya ay para sa Diyos. Tapos meron namang hindi Kristiyano, nagmumukhang Kristiyano naman. Diba? Parang baliktad no? Pero sabi nito, dapat tayo mismo ang maka-influensya sa mga tao. You, the Church of God, kinakailangan tayo maka-influensya sa kanila. Sino gusto nun? Papapamalag mo, yes, I'm a child of God. Ipakikita mo talagang ikaw ang anak ng Diyos. Saka sasabihin nila,
Ay, oo, kitang-kita nga sila. Diba? Masabi lang, kitang-kita nga ang pagiging Kristyano. Laging sinasabi mo, salita ng Lord. Lagi ka nagbibigay ng encouragement sa mga tao. Kaya sila ay naniniwala. And someday, ang pamilya mo na hindi nakakilala sa Panginoon, madadala niyo po sa church. At sila ay magiging bahagi ng church. Amen? So, naroon na. Ngayon yung church, ito naman yung Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y pangaral na magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod at ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So, iba't ibang bahagi pala. Kaya nga may pastor, may teacher, di ba? At mayroong mga evangelist, may mga propeta. At sabi ron, upang maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Maybe some of you is evangelist. Ano yung evangelist? Pag nagsalita ng word of God yan, matama sa loob, sa palitan ng salita ng Panginoon. Nakita niyo na sa Facebook, yung mga nagsishare ng word of God sa bus, sa train, they are a heart of evangelists. Wala silang pakialam basta binabahagi nila sa salita ng Panginoon. Nakita niyo naman yung mga pastor. Sila yung naging bahagi ng iglesia at kasama ka ron. And someday you will be a pastor. Or someday you'll be a teacher of the Word of God. Ayaw niyo ba, gusto niyo ba ganon? Para tayo yung bawat sa, ikaw muna, layo ba ka sa akin yan? Okay, naisip din man ganon. Kasi kung meron po tayong ganon sa church, iba-ibang gifts na binigay ng Lord sa atin, tayo po ay magiging matatag. Okay, you are a prophet. Bakit hindi mo na prophet ka? Kasi yung mga may pangitain, di ba? Ay, nakikita ko sa'yo, parang may mangyayari sa'yo, pag-pray natin. They are foretold the prophet, they are foretold the wrath and the blessing of God. Maybe may ganun kayong kapuso nyo. Ang tanong ito, ang gifts na lang sa inyo, gamitin nyo upang matatag, maging matatag ang iglesia, ang church natin. Okay? Ang simbahan o tayo mga Diyos ay uwi na sa bagay upang magbigay ng kasangkapan sa mga tao ng Diyos na gawin ang gawain ng Diyos at pasiglahin sila sa kanilang pananampalataya. Okay, nandito pala tayo para magpapasigla yung ating bawat isa na mananampalataya. Ang mga tao sa simbahan ay nagdadala ng maraming iba't ibang kaloob. Kaya nga si Lord ang nagbigay ng kaloob din, sinabi ko sa inyo. Yung prophets, teachers, evangelists, pastors, and teachers, kaloob na binigyan ng Lord sa atin yun. At ginagamit ng Diyos ang kanilang mga kaloob upang maglingkod sa iba't ibang paraan. So, the church function, kung titignan natin, dalawa lang naisip ko eh. Unang muna tayo function ng church natin sa atin, to love the Lord and to love our neighbors. Amen? Mahalin mo ang Diyos. Ipakita mo paglilingkod mo sa Kanya. Dahil sa Luke chapter 10, sinabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. As yung pangalawa ron is to love your neighbors. Aside from God, ibang tao, mahalin mo na yun. Mahalin mo yung kapitbahay mo, mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung kaklase mo, mahalin mo yung teacher mo, mahalin mo yung mga kamag-anak mo. Ayan ang magiging function mo sa buhay mo as a church. Sino gusto nun? Ha? Kunti lang. Dahil tayo, kailangan mahalin natin yun. Okay, ngayon nilagay na po tayo ng Lord. So, ang bawat isa ay bahagi na ng church. Okay? Naintindihan mo pinag-usapan natin? So, sino yung church? Tayo ang church, okay?
Ang sabi nun, sino mamumuno sa atin, Ephesians chapter 1 verse 22, and God placed all things under His feet, appointed Him to be the head of everything for the church. So, sinang binabanggit doon, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia. Anak siyang katawan ni Kristo. Ang Iglesia ay kabuuan ni Kristo at siya ang bumubuo sa lahat. So si Christ, si Jesus, ang head of the church. Hindi po ang sino man. Pag sinabi niyang ako ang mas mataas pa kay Jesus, huwag niyo pong paniwalaan yun. Daya po kayo ng kaaway. We are here on the church not to compete. Hindi tayo nasa church upang tawag ito, magkompetensya. Mas magaling ako doon. Mas matindihan ko. Hindi ganun. Walang ganun sa atin. Okay? Binigay ka na ng Lord yan for you to be a church will be complete. Kaya binigay ka ng Lord dito ngayon upang tayo ay maging kumpleto. Amen? Walang kulang, walang labis, kumpleto. Amen? Praise God. Hindi po tayo, huwag natin isipin na tayo ay, hindi naman ako importante rito eh. No. In the eyes of God, ikaw ay napaka-importante sa church na ito. Amen? Kaya wala akong pwedeng magmalaki sa sino man. Hindi porket akong naglagay nito, ako nagbigay nito, kaya ako po po sa pinakamagandang buwan. Wala akong gano'n. Wala akong kompetensya sa atin. Tayo po'y narito upang maging kompleto ang simbahan. Amen. So ngayon, paano natin palakasin yung church natin? Okay, gusto niyo ba yung maging malakas yung church natin? Ang binabanggit ko rito, pangkalahatan. Tayo rito. Church, tayo ba? Naintindihan niyo ba? So tayo ang church, paano natin palakasin yung church natin? Okay? Painumin natin ang big. Naiyak ko, parang lumakas yan. Okay. Ngayon ganito. Number 1, assembling ourselves and encouraging together. Sa Hebrew chapter 10 verse 25, gusto nyo lumakas ang church natin, kayo mismo lumakas, sabi nito, huwag nating pababayaan ang pagtitipon ng gaya ng nakaugalian ng mga ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat tao, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Not giving up meeting together, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. So huwag ka natin kalimutan yung ganito. Kaya bata pa lang kami, di ba? Sa church na pinupunta namin doon, hindi kami nakakalimot na magsimba. Pupunta kami ron, sasama si daddy, si mami, magsisimba kami. Dahil alam niya, nagiging malakas yung faith natin sa bawat isa. So every Sunday po, dapat kung wala naman po talagang mahalagang lakad, punta na lang sa church. Amen? Upang magpalakasan tayo. Kita niyo, pag nakita si brother, matagal mong dinamit, pag nakita mo, nararamdaman niyo. Diba, lumalakas yung, yung pakiramdam niyo. Uy, buti na lang nandito ka. May mamilipin sa akin pagkatapos. Ngayon, ganun po sa atin. We encourage everyone of us. Mag-encourage tayo. Buti Lord, nandito ka, sister, nandito ka. Kasi makita mo lamang na siya nagiging malagos para ng palataya, nararamdaman mo na rin na lumalakas ang iyong faith. Hindi pwedeng lumakas ang isang baga pag siya'y nasa ahiwalay. Totoo? Kaya ganito kalit, nakakapagluto ka, kaya kalit apoy ng uling o siga. Makaluto ka kaya ng isang bangus doon, tagal nun. Pero pag pinagsama-sama yun,
O, di ba? Nagpauli ka, nagpagsiga ka, dumami ulit, nag-apoy. Paglagay mo ganyan ng ulam, kung ano man ang lulutoy mo, ano nangyayari? Luto. Ganun ang bawat isa. Napapalakas natin ang bawat isa pag tayo nagkikita-kita. Tuwang-tuwa tayo. Ay, si brother, tagal natin nakita, si sister, tagal natin nakita. Pero pag kayo magkakasama na, ano nararamdaman nyo? Diba? Nagpapalakas kayo, uy, ito na nagdiwa ng Lord sa akin. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon sa akin. I want to share to you. Gusto ko ibahagi sa iyo. Ganon. So number one, unang-una, assembling ourselves and encouraging together. Amen? Kalpak po natin sa Lord. In assembly, katulad nito, we are praised and worshiping God. Narito po tayo nagkakasama-kasama, nagbibigay po tayo ng pagpupuri at pagsasamba, and we give glorify God. Lifted up the name of Jesus, which is the center of our life, encouraging the other brethren. So napakaganda po yun dahil tayo nito'y nagsasama-samang umaawit, sumasamba sa Diyos. Amen? Nagpapalakas. At ang itinataas, sino? Si Jesus. Itatas natin si Jesus, hindi si pastor, hindi si leader, hindi si sino pa man. Ang itinataas po natin ito, walang iba kundi si Jesus. Okay? And number two, madali lang to, sandali lang to. Prayer one another. Okay? Ang sabi sa Matthew chapter 18:20, for where two or three gather together in my name, si Jesus po nagsasalita nito, there am I in the midst of them. So pag kayo po'y nananalangin, ang kita-kita kayo, nag-pray kayo bawat isa, si Jesus po ay naroon na sa inyong kalagitnaan. Ang magiging bisita nyo, ang magiging kaibigan nyo, ang magiging kausap nyo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya pag nandito po tayo, huwag po natin tutulugan si Lord. Amen. Dahil si Lord po ay gising na gising. Okay? Kasi kung nag-meet kayong dalawa, kung kaibigan ka, nag-meet ka, tapos kausap ka, tulog ka. Magkakaintindihan ba kayo nun? Kailangan listo, gising, at may gala pagkaharap si Jesus. Amen? Sino gusto gano'n? Ha? Amen. Walang pagtulog-tulog dahil pag nag-BLS si Lord at pag nagsalita ang Panginoon, huwag mo agad, kas mo agad. Huwag ikaw mauna mag-pray. Kaya kapag nakapikit na nag-pray ka na. Kailangan parehas kapag sinabi ng Lord, pray na tayo, tsaka ka pumikit. You can pray in spirit and in truth. Okay? Meeting together allows us to pray together and to encourage one another to live well and to stay strong even in the face of temptation and persecution. Kita niyo, pag may lumapit sa inyo, lalapit, mahina ang faith dahil pinipersecute siya. Alam mo hindi na ako tinatanggap sa amin, hindi na nga ako yun. Dahil sa pagsunod ko sa Lord, pagsisimba ko, ano nangyari? Hindi na ako tinitira ng ulam. Pagdating ko nun, wala nang ulam. Dati, dami namin ulam eh. Ngayon, umatin na ako. May persecution sa kanya. Pero, narunong ka, matatag ka, malakas ka, mahina ka, lumabot ka sa malakas na tao, ang faith, gagawin na, let's pray to the Lord na ikaw ay malagpasan mo ang mga pagsubok mo. And of course, malalagpasan yun because you pray to the Lord. Amen? So, waiting together, yung mga temptation na darating sa inyo pag pinag-pray ka, of course, meron ka ng kalakasan na harapin yun. So yung church tayo, magpalakasan tayo sa pagitan ng ating pananalangin.
Amen? Pag may lumabas na, Brad, pwede ba magpa-pray? Bakit? Kasi yung aking kuya, lagi akong binubugbog. Gusto ko sana, hindi niya maintindihan yung ginagawa ko, share ako na share sa kanya. Tapos, okay, let's pray. We call our pastor, we call our leader. Pag-pray po kayo, doon lumalakas yung inyong pananampalataya. Amen? Number 3. Okay, bago doon, sabi doon, ang pagpupulong ay nagpapaintulot sa amin na manalangin ng sama-sama at pasilayin ng isa't isa, mamuhay ng maayos at manatiling matatag kahit sa harap ng tukso at pag-uusig. Colossians chapter 4 verse 2, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Okay? Magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat. At habang nanalangin kayo, ingatan ninyo ang inyong pag-iisip. So, ganun po kahalagahan. Number 2, upang mapalakas yung church natin, we have to pray one another. Okay. Number 3, may nakukuha ba? May nakukuha? Nakukuha niyo ba yung turo? Masusundan niyo ba? Number 3, share your gifts and talent and support. Be involved in the ministry. Ito po, mas lalo po tayong magiging matibay dito, magiging matag dito, kung ibinabahagi ang inyong mga regalo at talento at suporta makilahok sa ministeryo. Ay, ayaw ko ng ganyan, pastor, brother, kasi makawalan ako ng time sa pamilya. No, hindi yung pumawalan ng time ang bawat sa pagpumasok sa ministry. Ito po isang malaking pribilehiyo na ibinigay ng Diyos upang makapaglingkod ka sa Kanya. Okay, magaling kang kumanta. Aba, bigyan yung boses niyo para sa Lord. Kung dati kinakanta niyo yung mga, ang gagaling kumanta ng mga worldly song. Hindi naman po masama ang worldly song, no? Pero kung mas magaling kumanta sa worldly song, ba't ano yung ibigay sa Lord? Diba? I-offer niyo sa Lord yung boses niyo. Hindi yung namumula ka pa sa karaoke. Bakit tawag na to? Yung pala, galing mong kumanta pagkat sa church, tahimik ka, gagalong-galong ka lang. Give your talent to the Lord. Give your talents to the Lord. Kung magaling ka tumugtog ng instrument, okay, paggamit mo yan. Okay, gusto mo magtumugtog para sa Lord. Gawin niyo yun. Kasi diyan po magiging matag at malakas ang ating simbahan. Lalo-lalo na sa music. Kulang na kulang po tayo sa kumakanta. Kung gusto mo sumama, mas maganda po yung boses nyo, ibigay nyo para sa Lord. Okay? Tumulong, magbigay in your resources, pagsuporta ng ating mga resources, yung ating mga nalapit para sa Lord, ginagamit po yan para sa Lord. Amen? You will support the church with your resources for the operation of the Lord. And will bless you, and the Lord will bless you in return. That is His promise. Kung nagbibigay po tayo sa Lord ng ating talento, ng ating kalakasan, ng ating resources, ng ating pinagkakitan, ng ating pananalapi para sa operation ng Lord, sure na ibabalik sa inyo sa Lord God. Ibabalik ng Lord ang lahat ng inyong pangailangan. Labis pa. At hindi po tayo manggugulang. Amen? Romans chapter 12 verse 3. Ito na po yung mga gifts ha. Sa bibiyayang Tagalog ba natin ngayon? Yung Tagalog? Sige, masusundan niyo po. Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa amin. Okay, para tayo ng kasalita sa pagpupulisabi nito, pero sabihin po natin ito para sabihin natin. Sinasabi sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Okay.
Sa halip, suriing mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Okay, nasunod na ba? Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Okay? Diba? Okay, lahat tayo may katawan. Diba? Siyempre yung kamay, hindi mo pwedeng gawin pa ayan. Subukan nyo po. Maglakad na kamay yung ginagamit na katiwari kayo. Diyan pa na kayo. Pirit na kayo dyan. So, iba't iba raw ang bahagi ng katawan. Para sa iba, iba-iba, may prophet sinabi ka, may magaling magpakanta, may magaling magpatawa, kaya magpapatawa lang, hindi ang gifts niya na magbigay ng sense of humor, magaling na. Iyon po ay bahagi ng katawan ng Diyos. Okay. Ganon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisa lang tayo kay Kristo at magkakaugnay-ugnay tayo sa isa't isa. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-solo, hindi ka pwedeng mag-solo. Kailangan si katabi mo, kailangan katabi mo sa kaliwa sa kanan sa kailangan po natin yan. Upang maging magkaugnay-ugnay na po tayo para sa katawan ni Kristo. Iba't ibang kakayanang ibinigay sa atin ay sa kanyang biyaya. O, sino po ang nagbigay? Si Jesus. Ang Diyos daw ang nagbigay ng iba't ibang kakayanan sa atin. So, hindi po kayo tinula kundi yung, ay, ganun kumanta, kanta ka na, ay, ganun kumanta. Hindi ka tinula. Kumbaga, iyan ay talagang nasa iyo. Okay? Kung ang kaloob ng isang tao ay magpahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. So, habang binabasa ito, tingnan niyo kung saan kayo dito kung saan yung inyong bahagi sa katawan ni Kristo. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Okay? Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. So, masakay ito. Ay, ako magalang akong turo. Hindi ka naman. Ano turo? Mami turo. Mami bilang mo kaya tinuturo ko. Hindi ka naman. Ibig sabihin, you preach the word of God. You teach the word of God. Mag-share, magpayo na maganda. Hindi yung papayuhan siya. Ayun ba? Yan, pinayuhan mo. Ibig sa payuhan mo na maganda. Hayaan mo siya. Matigas ang ulo niya, huwag mo lang pasilin. Ganun ba yun? Hindi. Kung naroon yung lumalapit yung tao sa inyo at namingi ng payo, bigyan nyo ng mabuting payo through the word of God. Naintindihan ba? Naintindihan? Okay. So, pag pagbigay daw, ibigay natin kung ano yung kakayanan natin. Ang bawat salapi na nakukuha rito para sa mga binibigay natin, nagagamit mo yun sa templo ng Panginoon. Amen? So, kung saan man po tayo ay iisa lamang sa harapan ng Panginoon. Hindi po mahalaga kung ano yung malaking papel mo sa church. Ay, gusto ko yung nakatayo lagi, pumapalakpak yung mga pinapalakpak. Eh, huwag po kayo pumunta sa church. Huwag iniisip nyo pumunta kayo ito para pakay ng tao. Huwag po, mag-artista na lang kayo. Para kayo. Okay? Ay, gusto ko dun sa, ba dito ko ilagay? Kasi madali akong yumaman dito. Eh, huwag po kayo pumunta sa church. Kung gusto nyo payaman dito, magnegosyo na kayo. Pero ang pera nyo gagamitin nyo para sa Lord.
praise the Lord, mas lalo kayong payayaman at may kapayapaan ang isip po natin. Amen? So, kinakailangan ang bawat isa po sa atin ay parte ng katawan ni Kristo at hindi po tayo magpukumpetensya rito. Tayo po ay magiging kumpleto sa bawat isa. Amen? Kaya sabi lang, kung may nangangailangan isang tao, lumapit sa inyo, bigyan nyo ng tulong. At kayo magiging bahagi ng pagtulong at pagsishare ng kabutihan para sa inyong kapwa Kristiyano. Amen. And last, ito na po ang last. Gusto yung mapatatag, yung strengthening the church, o tayo mag-strengthening the church, yung tayo bawat isa, magpalakas sa bawat isa. Pang-apat po is love and unity. Okay. Sino gusto nun? Love and unity. Amen? Alam niyo, si Jesus nag-pray sa John chapter 17, verse 23. Si Jesus po sabi nito, ewan ko Tagalog nakalagay yan, pero pasahin ko muna sa English. I in them, you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Sa Tagalog, nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin. Si Jesus po nanalangin sa Lord para sila'y lubos na maging isa. So ibig sabihin, gusto talaga ng Lord yung church may unity. Hindi lahat na mabuti dito sama-sama. Lahat ng kayo manggay, hindi po. Ano man ang kulay natin, ano man tangkad natin, ano man laki natin, isa tayo. Kaya nga, nakalagay J-A-Y. Iisa tayo. Iisa tayo, hindi pa pwedeng, lahat ng professional dito, lahat ng hindi ganang professional dito, hindi. Sama-sama tayo. Kaya sabi ng Lord, ang mga gusto ko sila yung magkaisa. Mahirap po talagang pagkaisain ng tao, maging ang Pilipino, kasi masyadong marami mga galing. Kaya lang tayo po sa church, hindi po tayo nagkukumpetensya nito o nagpapayabangan, kundi tayo ang kukumpleto sa ating simbahan. Amen? Amen. At sabi nito, sa ganay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako, at malalaman din nilang minamahal mo ang mananampalataya tulad ng pagmamahal sa akin. So sabi nyo, mamalaman nila, hindi na sila nagkakaroon ng unity, nagkakaroon po sila ng pagmamahalan. Kaya kung may dumating sa atin dito, na ano man ang itsura, ano man ang kasuotan, ano man ang kalagayan niya, hindi po natin itatabuyan. Tatanggapin natin yan. Katulad ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Ano mang kasamaan ng taong yan, kilalang kriminal, hindi natin pwede itabuyan pag pumunta rin dito dahil gusto niyang maramdaman yung pag-ibig ng sinasabi ni Jesus sa Biblia. Amen? At sino magbabahagi nun? Tayong mga simbahan, tayo po mga church. Sino gusto nun? Gusto din ganon? Maramdaman yung love, lalabas sa'yo. Mamahalin mo siya kahit anong tsura niya. Yayakapin mo siya kahit anong kalagayan ng kanyang katawan. Because the love and unity of the Lord ay nasa atin. Amen? Ngunit, isang naisip natin, di ba? O tayo mismo, naisip natin na umihina ang church. Isipin natin na siguro si brother, si sister ang hinan loob. Pilit na sinisira o pilit na nangihina at nawawala ng pag-asa ang simbahan. Tayo po yun Pero sabi ng Lord sa Matthew chapter 16 verse 18, I tell you that you
Peter. And on this track, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Kung nararamdaman nyo minsan mahina ang church o kayo mismo mahina, ang sabi ng Lord kay Peter sinabi, pero tayo po sa panahon ito, sinasabi ng Lord, ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito manulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. So, hindi po tayo masisira o mawawasak ng sino man. Yung kinatatayo niya dahil ang pundasyon nyo ay si Jesus, ang bato na sinasabi, I build my church. Hindi po tayo pwedeng mapagsakin. Even the gates of hell cannot destroy you. Ang pinti, no? Hindi ka mawawasak, Brother Danny, Brother Pili, Brother Lynn, Sister Vanessa, Sister Banji, hindi kayo mawawasak. Bawat isa hindi pwedeng mawasak because Jesus, I build my church upon this rock. Ay hindi kayo masisira because ako ang pundasyon nyo. Hindi tayo pwedeng wasakin ng sino man. Amen? Praise the Lord. Hindi tayo pwedeng wasakin ng sino man. The church will be strengthened. Mapapalakas po tayo ng bawat isa. Amen? Eh paano? Isa kasi magandang tao eh. Ito na, huli-huli na lang po ito. Ay, pati kasi dyan eh. Bakit? Kaya hindi yung ano eh, yung aking kagalit eh. Misa parang hindi mo gusto yung ano. Eh ayaw ko dyan sa church na kasi ganito. Alam nyo, kahit saan mo po tayo pumunta. Okay. Paano kung hindi ko gusto ang simbahan at ang aking dinadalang Lord o ang mga tao dito? Ay, ayaw ko lang. Hindi ko gusto doon. Huwag po tayong mamili. Eh, kayo ba pinili ng Lord kahit ganyan yung tsura nyo? Punong-puno kayo ng kasalanan. Namili ba Diyos sa inyo? Tanong sa inyo. Di ba hindi naman? Kahit anong kasama natin, ano man yung naging itsura natin, ano man naging kalagayan natin, hindi ba, kasi sasabi ng iba, lalapit na ako sa Lord. Pag ako'y malinis na, maayos ang buhay ko, hindi po pwedeng mangyari yun. Kasi ngayon, kung ang buhay mo ay magulo ngayon, mas lalo po tayong lumapit sa Diyos. Tandaan po natin yan. Tayo po ay tinatanggap ng Lord kahit ano po ang kalagayan natin. Kaya ayaw ko sa Diyos yan kasi ayaw maraming ano dyan. Maraming trigger yan. Sa Romans chapter 12 verse 9, ito na po akong magtatapos. Tagalog mo yung nakalagay yan. Okay. Ito namnamin po natin ito sa bawat isa. You cannot find a church which is perfect. O mga tao ay perfecto. Kasi pag ano nyo, sabihin ko sa inyo, pag may nakita po kayong perfect na church, perfect ganito, perfect ganyan, huwag po kayo sumama doon. Sabihin ko sa inyo, ganun doon, perfect doon eh. Pero ka sumama doon. Tayo bakit? Nandiyan yung tanong ko? Pag may nakita kayong perfect dyan, nakita kayo, perfect dito, perfect. Sabi nila, perfect doon, perfect, maganda doon. Mahusay ito, maganda doon. Pupunta ka na, pagkuhan kayo ng tanong. Tanong lang bakit? Eh makakasira nyo lang po. Masisira nyo lang po yun. Bakit ulit? Kasi hindi kayo perfect. Sisirain nyo lang yun. Ngayon nandito po tayo, ginagawang banal at perfect natin sa paningin niya. Bawat isa is no perfect. Pamingin at sarili natin yan. Hindi tayo perfecto. Pero sa paningin ng Lord, tayo ay perfect. Kaya kung sino man
sa tingin nyo ay kasama nyo dito, ay no, kasama dyan yung tao yan, ay talagang masamang tao yan. Ba't ako kasama dyan? Huwag po yung gawin yun na hindi siya pakisamahan po yan. Okay, basahin natin. Sa uling-uli na po, Romans chapter 12, verse 9. Magmahalang kayo ng tapat. Kung sinabing tapat, ano yung sabihin? Tapat. Balik na lang yung tapat. Sige, balik na yung tapat. Ano sabi? Tapat pa rin. Di ba? Ibig sabihin, balik ka rin kayo dyan, mahalang pa rin kayo. Ayun yung tapat. Okay. Sundan natin ulit. Sabi nito, iwasan ninyong ang masama at laging gawin ang okay, in church, ganyan dapat ha. Number 10, verse 10, magmahalang kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Okay? So, hindi natin maiisip na yun kung may kaaway man tayo sa church, dahil hindi ka na-attend, kaaway ko siya, hindi na ako atin yan. No! Hindi natin maiisip pa ito kung binasan natin ito at maintindihan natin dito. Sabi rito, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, maggalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Sundan niyo po, tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan at patuloyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang taong Nabasa ba? Ang tindi nun pagpipray ko pa, brother Bobby? Kung magsalita sa akin yan wagas. Kung siraan ako yan, wagas. Tapos pagpipray ko ba? Hindi ako may sabi nun. Sabi mo ng Biblia yun. Okay, sabi nun, ang mga umusin daw sa atin ay ating pananalangin. Amen? Pagpalain ang mga taong umiisip sa inyo, pagpalain niyo sila sa halip na sumpahin. Huwag na huwag niyo pong gagawin yun. Kasi yung bibig po natin, isang pag di po natin nakokontrol kung ano sasabi natin. Naranasan niyo na ba yun? Pag ano sinabi ng bibig niyo, nangyayari? Ha? Binari yung kaaway niyo. Ano ba hindi naman example lang sa nangyayari naman yun nagkasagutan kayo, gusto tumalikod, gusto lumakas, sana mataba ka sana. Pero, tataba ka kayo tao. Alam nga may kapangyarihan yung ating mga bibig Kaya po, imbis na sumpa, bigkasin nyo yung pagpapala ng Lord. Okay, ito na po. Makigalang kayo sa mga nagagala. Okay, sundan nyo po. At makinami kayo sa mga naghihinagpis. Mamuhay kayo na mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong, huwag kayong magmataas. Tama yun. Hayaan nyo ang Diyos ikaw ang itaas ng Diyos, hindi ibang tao. Sa halip ay kaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong, sabi ron, magmarunong. Iba naman yung talino. Iba naman yung tutulungan. Okay? Huwag ninyong gantihan ang masama, ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Okay? Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Ang gagawin sa buhay natin, wala po tayong kagaling, wala po tayong sama ng loob, even in our church. Sa simbahan po natin, wala pong samaan ng loob. Huwag po tayong mainggit. Ganun naman yun. Laging sinasabi ng Bible doon Pag nagkaroon siya ng bahay,
sabi ng makigalak ako, ganda ng bahay mo, sister. Kami na ang susunod. Ganun. Nagkaroon ng sakyan. Makigalak ka. Uy, ganda ng sakyan mo, Brad. Ang ganda ng sakyan mo, sister. Praise the Lord. Kami na ang susunod kung kakaroon na kami ng ganun. Ganun din. Hindi. Kaya nga sabi ng Bible, makigalak sa mga taong dapat bigyan mo ng kagalakan. Okay, matuwa ka kung anong meron siya. Dahil pag nakita na Lord yan, sabihin, oh, ikaw naman ang susunod. Amen? Sino gusto nun? Amen. So, anong sasabihin ko rito? Yung karakasan na binibigay natin sa bawat isa. Ang magiging sentro lang ito, walang iba kundi si Jesus. Umuunahin natin siya sa buhay natin. Sa ating simbahan, sa buhay niyo, sa lahat ng bagay. I'm sure lahat po tayo ay magiging matatag, malakas. Lahat po tayo ay maging mabubuhay ng masagana at maayos, may katahimikan at pagmamahalan. Siya lamang ang mga sentro ng ating buhay. Amen. Ano pa ba? Yan ang makahiling ko sa Lord. Yung ganyan palakpak. Yung magandang palakpak para sa Lord. Amen. Jesus is the center of our life. Okay? So, tayo po natin tumayo. At habang tayo tumayo, I'm sure, binigyan tayo ng magandang kaya ng Panginoon. Sige, okay na. Pwede nyo kantayin yung awit, ang iyong pinawit. Kung gusto nyo nakapigit, nakadilat, kantayin nyo po mula sa puso nyo. Jesus at the center of my life. Jesus at the center Jesus at the center of it all. Yes, Lord. From beginning to the end, it will always be, it's always been Jesus. Yes, Lord. Ikaw magiging sentro ng aming simbahan. Hindi po kami. Ikaw ang magiging sentro ng aming mga buhay. From beginning to the end, it will always be, it's always been Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. It's Jesus in the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus in the center of my The life. center of my life. Jesus in the center of my life. Into the end, it will always be, it's always been Jesus. Tingin po kayo sa akin, okay? Ang ganda po ng kanta, no? Sentro daw siya. Alam nyo, kaya po namamahalan nyo o minamahal nyo katabi nyo yung mga magulit yung kapatid ng kaibigan nyo because Jesus ay nag-impart ng pag-ibig sa inyo. For this time, bago tayo ulit natin ang ito, umanap po kayo ng partner nyo. Kahit sandali, hawakan nyo, ipag-pray nyo po. Release blessing to Him. Kung may katabi na kayo dyan, lalaki o babae, babae, lalaki, kasama nyo, pray for him, pray for her.
So, go on. So, bawat isa po, ipag-pray niyo na po. Sige, hawakan niyo yung kamay, kumari. Pray sa likod, sa harap. Sige po, huwag po kayo maiyak. We are here. Jesus will be the center of our life. Sige, pag-pray niyo po, pag-pray niyo po. Sige, come on, come on. Come on, let's pray, pray. Huwag ka tanong klaseng panalangin, panalangin. Pagpapalangin ka ng Panginoon. I-bless ka ng Panginoon. Yung pag-aaral mo, yung bahay na kailangan, yung mga bagay na re-refer sa bahay nyo, yung pagkaloob ng Panginoon. Sabi niya yan sa kanya, pray for him, pray for him. Lumakas sa kanya, pananampalataya sa Lord. Maging malatag sila sa pananampalataya sa Lord. Kung ano man dinadaan ng tukso, mga tukso sa buhay, panalangin nyo. Na magpalampasan nila ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lord Spirit, salamat Panginoon. Dahil ikaw ang aming sentro ng simbahan ito. Ikaw ang itataas ng simbahan ito. Walang iba, kundi si Jesus lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, sing a song. Jesus is the center of your church. Amen. Jesus is the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, from the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Taas mo natin ang ating mga kamay. Jesus is the center of my life. Yes, Lord. Jesus is the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Center of Panginoon, salamat po kami nagkakaisa, nagmamahalan. Muli tinataas ang buhay ng bawat isa. Abutin mo ang lahat ng pangangailangan, ang mga dalangin ng puso ng bawat isa. Manatili po kami matatag, huwag po kami manghina. Bagkus sa aming mga kapwa Kristiyano, maramdaman namin ang kalakasan na pinapakita ng bawat isa. Jesus, maging sentro ka ng simbahan ito at kami sama-sama paglilingkod, magpapagamit para sa iyong kaharian. Salamat po, Lord. Tanggapin mo lahat ng papuri at lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus.